Ayun. Medyo hahappy ako lang to si Dami kasi kailangan din namin ng refresher kasi sa na CPR. Ano po ba yung sinasabing CPR? Meron pa kayong idea sinabing CPR? Pag sinabi kong CPR yung cardiopulmonary resuscitation, kailan po siya ina-apply? Walang breathing, walang pulse. Ayan, ito yan ina-apply. And then, ilang compression po yun? Meron po bang nakakatanda? Sa dating CPR, 30 chest compression, 2 rescue breathing. Kung wala naman pong rescue breathing, dire-diretso lang po yung compression. Uy, very good. Nagtatesting sila. Ayan, yan. Very good. Una-una, stock knowledge lang itong Una-una, si pasyente kasi medyo unconscious yan. So hindi natin alam kung kasi wala nga siyang negative breathing saka negative pulse. So paano natin malalaman kung negative pulse at negative breathing yan? So kasi kailangan magre-responde si pasyente. Actually si Red Cross dapat dapat lagi ang posisyon natin kay pasyente ay lagi shoulder length. Kailangan hindi siya maiipit. Kasi may tendency na halimbawa pagluhod, minsan kasi may luhod. Ipit si braso. Kailangan free kayong dalawa. Kasi para ma-assess mo siya. Ngayon, sa BLS natin, sa basic life support natin, kailangan yung mga key points natin, yung mga pulse, ito kasi ang pinakamalakas natin pulso. Yan. Kailangan bibilangan mo siya ng 1,000 hanggang 10. 1,001, 1,002, 1,003 sa breathing. Tapos sa breathing yan, kailangan ang posisyon mo ay hindi makaka-apekto sa pasyente. Kasi minsan, pagkuha ng pulso, hindi natin nahalikan. Kailangan ang posisyon, komportable siya, nakapatong siya dito, then kailangan mapakinggan mo siya. Mapakinggan mo siya kung may hangin na lumalabas. Kailangan close siya. Kasi pag walang airway at parado yun, check mo yun. Kaya kalamitan na ginagawa natin, head tilt, chin, lift. Ngayon, kasi pinakinggan na natin siya. Pag napakinggan na natin at walang tumataan, minsan kasi may parado. Check mo yun. Pagbubukahin mo yung jaw niya, then bababa mo siya. Yan, di pa may alcohol naman tayo. Yan. Pag wala namang parado, check mo ulit si pulse. Pag negative pulse, negative breathing, kailangan rumisponde muna si pasyente. Kaya kailangan, di ba, may 5 tap tayo. O dili ka, 3 lang. Hey, 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 are you okay? Hey, 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 are you okay? Masyado relaksan. Mamaya, walang pagkagising niya. Pero goods yun. Kasi, di ba, tinap mo siya, 1, 2, 3, hey, 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 are you okay? Hey, 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 are you okay? Pag kumisig yan, ay matik yan, may buhay yan. Oo. Kasi, hindi mo na kailangan i-proceed doon sa CPR kasi si pasyente naman po ay rumisponde. Pero pag nag-hey, hey, hey at nakatatlong beses ka na at walang response, doon mo na i-execute ang CPR. So, kailangan kung ano yung mas dominant na malakas na parte ng katawan mo, ito gagamitin. Then, tabi mo siya dito, malapit dito sa lower ribs niya, then pataas. Then, press mo siya dito. At ko lang po, bago kayo mag-proceed sa ganito, may mga bystander dyan, no? Pwede na kayo magturo. Uy, tawag ka ng tulong, ganito, naka-green na kami. Ayun. Ako po ay well-trained na kaya ni Sir Pops. Well-trained po ako na first aider. First aid ko na po ito. Tawag ka na ng tulong. Then, lang to papio lang naman to kasi more on naman tayo sa shuttle naman to. So, lang to papio to sa BLS natin. Then, 30 compression. 30 compression niya is 120. Then, 1 to 9. Then, 5 cycle. Kasi, meron tayo sa isang minuto. 120 repetition.
So, kailangan, ang kalimitan nangyayari dito si cardiac arrest o heart attack. Si heart attack naman kasi minsan nagre-react pa yan eh. Pero minsan si cardiac arrest, medyo critical yan. More on negative pulse at negative breathing yan. So, kailangan, bago mo siya, kailangan ma-assess mo talaga maigi si pasyente bago mo execute yung, CPR. Then, kailangan may press mo siya dito sa lower. Ayan, nawawala ako. Then, kukompress mo siya 120, 5 cycle. Tapos, pag nag-execute kayo ng CPR, kailangan malakas ang boses. Bakit? Kailangan may 3 minutes lang kayo. 3 minutes para may revive nito. Kailangan supplyan nyo ng oxygen yung utak niya. Kasi, walang magpapump ng puso niya para magdala ng oxygen dito sa utak niya. So, may 3 minutes lang kayo. Bakit nyo kailangan lakasan habang isi-CPR? Tulad dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. One cycle po yun. Eh kailangan may 4 pang cycle. Ngayon, dapat dire-diretso yun. Pagkatapos ng 5 cycle, assess, false, tapos tap mo ulit siya kung may false pa siya o negative reading. Then, pag negative pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin yun hanggang makarating sa ospital. Hanggang makarating si pasyente sa ospital. Kaya naman kasi kailangan continuous at malakas yung pag bibilang mo ng cycle count. Ang pinaka-importante doon yung huli. Kasi 1, 2, 3, 4, 5 yung 1, 2, 3, dire-diretso yun. Kasi mag-e-endorse na sila. Kaya kailangan may kasama yon. Halimbawa, si Sir Marlon ang kasama ko. Siya yung makikinig ng numero ko kasi ako tuloy-tuloy lang ako. Matik yun, masusufokin talaga ako magbilang. O dili ka, may kahalinhinan ako na ay mag-CPR din. Ganun po yung magiging trend nun. Kasi kailangan tuloy-tuloy ang bilang para pag endorse kayo sa ospital, para madidinig ni nurse o sino mang medic ang mag-endorse dun sa pasyente, maririnig niya kung anong bilang na yon. Then, may magtutuloy na po nun sa loob. Hanggang ma-assess niya si pasyente hanggang ER po. Yun po ang kahalagahan ng CPR natin. Kaya kalimitan, ito yung ang pan-training natin dito. Minsan, ang ginagamit kong pan-training, yung alam niyo yung upuan natin. Nagpa-bounce yun. Mas press, maigi, mas okay. Madurog man yung ribs niya o ilang ribs na madurog niya, okay yun. Kasi, ang nire-reach natin, yung puso niya, para mag-pump ang dugo niya at oxygen, makarating hanggang utak niya. Yun po kahalagahan ng CPR natin para mailigtas ang pasyente.